Good morning po sa ating lahat. Welcome na muli sa ating daily morning devotional. Jesus' name above all names. It's January 26 at mababasa din po yan sa manuscript 22-1898 entitled Center of All Goodness. So samahan niyo po akong pag-aralan ito. Sabi sa Psalms 119:68, You are good and do good. Teach me your statutes. In the humanity of Christ, there are golden threads that bind the believing, trusting poor person to his own soul of infinite love. He is the great physician. In our world, he bore our infirmities and carried our burdens. He is the mighty healer of all diseases. He was poor, and yet he was the center of all goodness and blessings. He is a reservoir of power to all to consecrate their powers to the work of becoming sons of God. Si Kristo nagpakatawang tao at siya ay pumarito sa lupa upang tayo ay bigyan ng halimbawa. Pinagkaloob sa Kanya, pinagkaloob ng Ama sa pamamagitan ni Kristo, ang walang katapusang pag-ibig at siya ang ating dakilang manggagamot ng sa mundong punong-puno ng kasalanan. At Kanya pong ibinuhat ang ating mga pasanin. Ano man yung problema natin, ano man yung mga kabiguan nating nararanasan, nandyan siya na handa niya tayong i-comfort, mga kapatid. At sa lahat ng bagay na ginawa niya, kailangan nating i-consecrate ang ating mga sarili sa Kanya. Christ has never been the poor person's friend. He chose poverty and honor it by making it his lot. He has stripped from it forever the approach of scorn by blessing the poor, the inheritors of God's kingdom. Such was his work by consecrating himself to a life of poverty. He redeemed poverty from its humiliation. He took his position with the poor that he might lift from poverty the stigma that the world had attached to it. He knew the danger of the love of riches. So, si Kristo po, siya po ay naging kaibigan ng mga mahihirap, mga punong-puno ng kasalanan ng mga tao. At pinili ni Kristong maging mahirap para tayong mga mahihirap ay maging mayaman sa kanyang katwiran. At si Kristo po ang ating halimbawa, ano yung buhay niya dito sa mundo, dahil siya po ang nagsisimbolo ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at upang ipagkaloob niya sa atin ang kanyang kaharian. Sa kanyang paggawa, Kanya pong ikinonsecrate ang kanyang sarili. Iniugnay niya ang kanyang sarili sa Ama. At sa kabila ng kanyang kahirapan, tayo ay magiging mayaman. At tayo ay tinubos sa kanyang dugo. At naging tao siya gaya natin. At nanagumpay siya, mga kapatid. Kaya kung nais nating managumpay, kailangan tayong tumingin kay Kristo. Kasi He is human like as we are. He redeemed poverty from its humiliation. He took his position with the poor that he might lift from poverty the stigma that world had attached to it. He knew the danger of the love of riches. He knew that this love is ruinous to many souls. It places those who are rich where they indulge every wish for grandeur. It teaches them to look down on those who are suffering the pressure of poverty. It develops the weakness of human minds and shows that notwithstanding the abundance of wealth, the rich are not rich toward God. So maraming mga taong nag-aangkin silang tagasunod ng Panginoon pero hindi nakikita sa kanilang buhay. At dahil nga tinubos tayo ng Panginoon, kailangan ang lahat na nahihirapan, lahat na nabibigo ay tulungan natin, gaya ng pagtulong ni Kristo sa mga mahihirap. At Kanya pong ipinasan ang bawat pasanin ng bawat taong nahihirapan. At alam niya na may danger sa pagmahal sa kayamanan. Kaya tayo kailangan maging aware po tayo, maging mapagbantay. Kasi ang pagmamahal sa kayamanan ay wala doon ang pagmamahal ng Panginoon. At nalalaman niya na kung mamahalin natin ang kayamanan, higit pa sa Panginoon, ay mapapahamak tayo at libu-libong mga kaluluwang napapahamak dahil dito. Kaya pinagkaloob ng Ama ang kanyang kaisa-isang isinilang na anak upang tayo makakamit ng kaligtasan. At lahat ng nahihirapan ay kailangang dalhin natin sa paanan ng Panginoon.
The characters of many have been molded by the false estimate placed on worldly rich people. The person possessed of houses and lands, lauded and deceived by the respect given him or her, may look down upon the poor person, who possess virtues that the rich person does not. When weighed in the golden scales of the sanctuary, the selfish, covetous rich person will be found wanting, while the poor person who has depended on faith upon God alone for his virtue and goodness will be pronounced heir to eternal riches in the kingdom of God. So yung bawat tao na pumapayag na i-mold ni Kristo sa kanyang puso, sa puso ng taong ito, yung karakter ni Kristo ay mapapasa kanya. At ang bawat taong na nagmamahal noon sa makamundo ay mamahalin na nila si Kristo at ang kanyang mga salita. Dahil kahit na meron tayong mga ari-arian sa mundong ito, kung tayo ay nasa kay Kristo, magagamit din po natin para sa pagsulong ng kanyang gawain. Dahil hindi naman po masamang maging mayaman, ang masama dun kung minamahal na natin ang kayamanan. Kaya nga kailangan nating timbangin yung mga bagay-bagay kung ito po ba'y nagbibigay kaluguran sa paanan ng Panginoon, sa kanyang mga mata. Kapag atin po itong ipinakita at nalaman na pinatimbang-timbang natin, kung anong ang mas mahalaga sa atin, yung kaluluwa ba natin o yung mga kayamanan sa mundong ito, mawawala na po yung kapag nasa ating isip ang pagtulong sa gawain ng Panginoon, mawawala yung selfish, covetous, rich person. Dahil lalalaman natin na kahit gaano makayaman ang tao kapag wala si Kristo ay parang may kulang. For the reflection for today's devotional, why did Jesus choose to become poor? To make his lot with the powerless and the marginalized. How do I emulate Jesus' love for the suffering and the oppressed? So, si Kristo, bakit niya kaya pinili ang maging mahirap at maging walang kapangyarihan para tayo ay ma-reach out niya? Hindi niya tayo ma-reach out kung nagiging Diyos lang siya. Kailangan din siyang maging human as we are. Kaya kailangan sa ating buhay, kailangan tayong mag-connect sa Panginoon kasi divine and human cooperation magiging success po gaya ni Kristo na ang kanyang divine nakipag-ugnayan sa human kaya naging success ang kanyang gawain. Kaya nawa sa ating pag-aaral sa umagang ito, makipag-cooperate po tayo sa gawain ng Panginoon na iniatas niya sa atin, hindi po sa ating mga sarili, not by might nor by power, by God's, but the Spirit of God. Kaya kailangan ang center po nito ay kabutihan, kabaitan na nanggagaling sa Panginoon. Ipakita po natin ang kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Kaya muli, magandang umaga.